Ganda ang tunog, oh. Kaya boy, ano sabi mo boy? Parang 600 lang. Ano to, okay. Ayun, touchscreen pala siya. Ang galing. So ito yung tsura pag sinakyan to ng isang rider na hindi matangkad. Lambot, oh. Ganda, oh. Sumbot mo po, no? Dito masarap mga mote, di ba? Walang end cap. Maraming bibili nito. Magiging instant hit in the market. Ayan na yung mga katingin, today on the way tayo sa Honda headquarters dito sa Parañaque dahil magpapa-test ride sila ngayon ng mga big bikes. Nakaka-excite. Ang pinunta ko talaga dito is yung Hornet 1000. Yun yung gusto ko masubukan, yung CB 1000 Hornet. And finally nagamit din natin si 450MT. Tagal-tagal tayo hindi nakagamit ng adventure bike. Puro kasi tayo mga build tsaka mga sport bike. Actually hindi ko rin nagagamit yung sport bike natin. Ayun, so hopefully medyo lumalaki na yung mga babies natin. Magamit na natin itong mga motor natin. Busy rin sa mga build. Hindi na masyado nakakapag-race track din. And wala talagang kupas tong 450MT. Talaga nag-enjoy ako dito. Sarap gamitin. So shoutout nga pala sa Chigi. Paganda ka na may Chigi, nakikita ko yung tire pressure ko nandito sa kanan. So sana lang yung Chigi lagyan nila ng offline perfect na. Kasi minsan di ba nakakatamad mag cellphone lalo ngayon. Hindi ako naka data. Naka-prepaid lang kasi ako. Ano naman tayo, laging tipid-tipid practical eh. And so yung usapang NCAP naman muna tayo bago tayo dumating sa Honda. Meron kasi nag-comment kung kamusta raw, ano raw masasabi ko sa NCAP. And so far yung NCAP kasi bagong-bago lang sa atin, kaya talagang meron niya mga advantage and disadvantages. Pero sa tingin ko naman, at paano meron naman siyang advantage. Di ba, katagalan, syempre mag-i-improve yung mga tao sa pagdadrive. Syempre pag may huli, mag-iingat. So mas magiging maingat yung mga tao. Yun yung pinakamaganda nakikita ko dyan. Kasi lately sobrang dami aksidente, di ba? Mga truck, mga nasakyan na nananagasa ng mga tao, ganyan. Maggaan dito. At ang nagustuhan ko rito kay 450MT, ang tagal ko nakahinto doon. Pero yung temperature natin 88 degrees lang siya. Napakalupit, no? So perfect na perfect to sa mga back roads tsaka sa mga city riding traffic. Siyempre naman, no? Kahit saan ka magra-ride, kailangan mo pa rin dumaan sa city. Unless na nakatira ka sa province talaga na walang city. Pero, so usually, dadaan ka talaga sa traffic eh. Kaya, eto, di ka makakangamba na mag-overheat or di ka mainitan sa sobrang init. And syempre, nakaka-excite ngayon, no? Nakaka-testing tayo ng mga bagong labas na big bikes ng Honda. So, ang bagong labas na matetesting natin ngayon is the Rebel 1100. All new nakalagay. All new Rebel 1100 and all new CB 1000 Hornet. Ito yung pumalit kay CB1000R. So kung maalala niyo, nagkaroon din tayo nun eh. Kung naalala niyo yung CB1000R with the engine ng Fireblade na 2005 yata. So ito, ganun din naman. I think same engine, pero this time all new. Binago na nila yung chassis ngayon. Basta all new design. Para siyang para siyang Street Fighter and Z1000R na Kawasaki na pinagsama. Ang anak nila si CB1000 Hornet. Pero pogi naman, para sa akin pogi naman yung combination nila. Pogi yung design. So first time natin na silayan at naupuan dun sa Makina Motos Expo. Siyempre may mga bagong labas, nakaka-excite yan. Yan yung mga nagpapakilig sa atin, di ba? Ito yung may bagong labas na motor. So ito, I think malapit na yata tayo eh. Makikita ko na yung logo ng Honda. So papunta sa Honda Driving Center. Pag gusto nyo mag-aral, mag-drive ng big bike or ng motor, mga basic skills, maganda mag-aral dito. Kasi nasa controlled environment ka, kaya safe na safe ka. So palatandaan kapag nasa service road ka ng Alabang, sa may west yata to, West Service Road. Makikita mo naman dito, ayan, meron ditong dealership ng Honda eh. Basta makita mo na yung rito yung dealership ng Honda, pwede ka naman pumasok. Big bike shop din pala to. Ayun, hindi pala pwede magpreno sabay ano. Sa event po. Sa test ride po, sir? Apa, test ride. Kenji Moto. Kenji, sir. Yan, pangalawa. Okay. Okay, sige po. Thank you. Pangalawa, may pangalawa tayo. Lakas natin kay Honda. Salamat Honda Philippines. Ikaw ang number 1. Ako number 2. So ngayon, kahit saan dito pwede mag-park. Dito lang tayo sa ilalim ng puno, di ba? So, una pa sa first natin. So ngayon, dito na tayo. Dito sila. Mga early comers. Yung pangalan natin, no? Nasa front row pa tayo. Nagpa-breakfast pa. Tapos, yung helmet na gagamitin natin. Meron pang souvenir from Honda. So dito sa souvenir na to, media kit.
may tawag. Meron tayong long sleeve. Suotin natin yan. Uy, may sombrero. Baseball cap. May wet wipes. Tapos meron mga brochures. Bigis muna tayo. Tapos briefing. Mamaya, test ride na tayo. So ano po ba no, yung mga available natin na color dito sa ating CB1000 Hornet? No? So right now, we only have 2 available colors. That is the Grand Prix Red, Matte Iridium Gray Metallic. So it is priced at 750,000 pesos. No? So very affordable, kaya-kaya yan. No? So pagdating naman po sa ating performance, we have a 1000cc engine, liquid-cooled dual overhead cam 4-stroke, 16-valve 4-cylinder engine. Pagdating naman sa ating transmission, sa 6-speed manual type. For premium features, ayan. So we have a 5-inch full TFT LCD meter panel, on the road sync app, assistant slipper clutch, so meron na rin po ito. Yung ating headlight and taillight ay naka-LED na rin. What else? We also have a Honda selectable torque control or yung ating HSPC. And yung ating riding modes, yung ating 2-channel ABS system, and also we also have a emergency stop signal. So ayan po siya, no? Yung ating mga advanced features. Riding mode, so we have 4 riding modes available, no? The standard, sports, rain, and yung ating user preference. No? So pwede po siyang i-customize. So yung ating Rebel 1100, we have 2 colors available din. Yung first is yung ating matte ballistic black metallic, and the second one is the pearl hawkeye blue. No? Pagdating naman po sa ating performance, we have a 1084cc, liquid-cooled 4-stroke 8-valve parallel twin with 270 degrees crank and Unicam engine. For that ating transmission, we have a 6-speed dual clutch transmission or yung DCT natin. And max power natin po dito is nasa 65 kilowatts at 7,250 RPM. Max torque is at 98 Newton meters at 4,750 RPM. And yung ating fuel economy ay nasa 20.1 kilometers per liter. No? So very efficient pa din yung ating Rebel 1100. For our premium features, no, we have here a dual clutch transmission engine. 5-inch TFT meter screen with Honda Road Sync up na din po. Classic round shape, full LED lighting system. So lahat po ng lights na ginagamit natin dito ay naka-LED na rin. Cruise control, meron tayo niyan, selectable riding mode. USB port, Honda selectable torque control, 2-channel ABS, and yung ating emergency stop signal for added safety features. So we have 4 riding modes din, the standard, sport, rain, and yung user, no, which is the one that is customizable. So ito na. Ito yung tsura pag mag-test ride bago mag-take off. So marami ng bikes ngayon. Dati parang 5 lang pinapa-test ride nila ngayon. Sobrang dami. Okay, 10 na ngayon ang pinapa-test ride nila. So, siyempre ito yung pinakamalupit ngayon. CB1000 Hornet. Si Kier. K-Works. XADV. Pwede magamit to. Wala pa nakapwesto. Tayo sa CB1000 siyempre. Okay, CB1000 Hornet. Yun, inline 4 syempre. Seat height. Woo! Ang sarap. Woo! Sarap. Very nimble, parang ano? Para to kung ano? Parang 600cc lang. Actually, parang 600 lang talaga siya kasi pati yung gulong nito, rear tire niya, 180 lang yung size. So, siguro ginawa nila yun para mas maging nimble, para mas mapagaan talaga yung motor. First gear yata ito eh. Bilis ni Sir. Bisado talaga niya yung ano, racetrack. Circuit pala, circuit. Ganda ang tunog, oh. Kaya boy, ano sabi mo boy? Sarap. Sarap, Parang ano, parang 600 lang. 650 lang. Oo. Gaan. Magaan. 1000 same engine sa Fireblade. Fireblade. Parehong makina, no? Parehas. Ganda, oh. Ganda ng handling. Panalo. Sarap ah. Sayang lang, di natin na-testing yung power. So mamaya walk around natin to. Yan, mamaya walk around natin. Andi, ito yung bagong Rebel eh. Dito tayo sa Rebel. Ito, Rebel dito ako. Rebel tayo. Rebel. Lambot ah. Ganda oh. Lambot ng upuan ah. Naging parang ano, gel type. Sobrang lambot ng upuan.
Aftermarket ba to? Hindi, stock siya. Lumambot yung upuan, kumapal yung foam. Naka TFT na rin siya. Naiba ng konti yung buttons niya. Ito yung naka touring pack ni may visor. Di ba? Ano nga to? Automatic na pala to, no? Di ako marunong Ang kapanibag. Marami, comfort na ngayon sobrang lambot ng upuan. Medyo matigas pa kasi yung dati. Ito, na-improve pala dito sa bagong Rebel 1100 yung upuan. Sobrang lambot. Para kang nakaupo sa waterbed, water couch. So ganda ng DCT, wala ka na problema, scooter type sarap. Sarap na rin pambangking in fairness hindi ko na kabisado yung slalom dito, pasok dito, tapos naka generation generation 2 DCT. Dito masarap mga mote, di ba? Walang end cap. Neutral, ayun. Tayo sa NX 500. Para makita naman natin tong makita natin tong CB1000 in the flesh. Dapat masundan natin to sa NX 500 gamit natin. Medyo mataas na yung seat height. O parang na siya, CB500. Mataas siya ng konti sa Transalp. Yan, pero malapit na siya sa Transalp height Ito yung makina daw. Makulit no. Sakto, makukuha natin itong CB1000 in action. Malapit natin konti para makuha natin. So yung taillight niya pares din sa pares din sa mga NX tsaka sa mga CB500 Hornet. Pero yung fairings niya all new. Bagong fairings, bagong chassis. Although wala namang masama dun sa taillight ng mga 650R and ng mga NX 500 Hornet. Wala namang masama, maganda naman yung taillight niya very sporty. Maganda ng taillight. Kasi siguro kaya nila ginawang 180 lang yung likod para sa handling and to reduce weight. Ginawa nila compact na 1000cc to, no? Pero nimble tong NX 500 Meron tayong hindi pa nasusubukan dito sa lahat-lahat ng mga Honda lineups na big bike. Ito ang Africa Twin na 1100 DCT. Ito yung magandang kulay Kita-kita talaga, di ba? The white, blue, and red para siyang 50th anniversary, no? Pero ngayon, testingin natin ito kasi itong white may mga box. Mabigat. So ito maganda. Ito Africa Twin, wala siyang mga box, mas magaan-gaan to. Abot ko ba? Naka-electronically controlled suspension na pala to. Hindi maabot natin, ayun. Abot naman. Ano to, okay. Ayun, touchscreen pala siya. Ang galing. Touchscreen Wow. First ride sa Africa Twin. Social, naka-touchscreen. Africa Twin 1100 DCT. Ang lakas. Ang sarap ng suspension. Para kang lumulutang sa ere. Sundan natin yung instructor. So ang galing, meron pa siyang sa ilalim, no? Second LCD monitor para lang malaman mo yung gear tsaka another speedometer sa ilalim. So wala siyang shifter. Naghahanap ako ng kambyuhan dito. So weird na meron siyang clutch dito. May clutch lever pero wala siyang shifter. Pwede rin mag-drive ng kotse rito. Pwede rin mag-practice sa kotse. Honda cars. Woo! Nakakatakot. Ang laki. Hindi ko kaya yung ginagawa ni boss. Tayo, chill ride lang tayo dito.
Ang lakas. So yung behavior ng makina comparable kay Rebel 1100. Maganda rito, 270 degrees crank. Pag nakalin, pwede maglagay ng konting gas para hindi ka mabitin sa momentum. So wala ang clutch no? Sarap. TFT touchscreen no? Galing. Tapos meron na siyang lagay ng top box. Yung taillight niya parehas kay Transalp. Ito maganda, meron na siyang stainless na crash guard. Hindi ko alam kung standard to. May kasama na ba talaga pag bumili ka, o nilagay lang yata nila as accessory. Pero mukhang kasama no. Tapos may aux light na siya. Tapos yung radiator niya kakaiba kasi nakahati sa dalawa. And of course tubeless na yung rim niya. Parehas sila na XADV. So sayang lang naiwanan si Transalp. Si Transalp kasi hindi pa tubeless. Sarap gamitin. Panalo tong Africa Twin. So ito na ating first look dito sa all new CB1000 Hornet. All new for 2025. Ito na siya in the flesh. Actually nakita na natin siya sa Makina Moto Expo, pero ngayon solo natin siya. Unang-unang tumawag pansin sa akin, bright red. Ganda ng kulay, tsaka yung mukha niya. Diba? Looks familiar. Ito reminds me of yung parang spoiler niya rito reminds me of Kawasaki na Z500 and Street Fighter. Ganda, meron siya rito parang winglet yung korte, pa ganun. Sobrang aerodynamic. Ito lalo, may pagka Street Fighter pero hiniwalay nila para may sarili siyang look. Itong mga projector LED headlight na to, kamukhang kamukha lang sa Z1000R. Ayan, so pailawin natin. Ayan pagka naka-bright, ayun, sa gitna yung bright. Siguro malakas yan kasi projector. So itong visor na to, accessories na raw yan. Honda accessory, tsaka to radiator guard, wala pang kasama kapag bumili ka. The front suspension is fully adjustable. Ito yung preload sa kaliwa, sa kanan, kanyang compression and rebound. So maganda yun, naka-Showa, inverted forks, Nissin, dual caliper, floating, naka-ABS. Napansin ko lang yung mugs niya, parang kamukha to ng CB 650R. Parang same yung mugs na ginamit no. Alam niyo kung paano ko nasabi yung same yung mugs. Bukod dun sa design, yung width niya parehas kasi 180 lang yung gamit nito na gulong, 120 sa harap. Comparable yung taillight niya sa mga Hornet na CB500, sa mga NX500, sa mga CB 650R E-clutch and CBR. Nag-share sila ng taillight, pero yun nga, kagaya sa front, humiwalay yung red. Itong red na to, na fairings, may walay din siya. Sobrang sharp, sobrang sporty. Ito naka-accessories din to, seat cowl. Pero kulay gray siya para daw match dun sa isang kulay. Pero mas gusto ko sana kung body color, gaya sa Fireblade, di ba? And ito yung muffler niya, nagandahan ako sa muffler niya kasi yung resonator nandito na sa muffler, kaya napakalaki niya. Ito catalytic to So meaning, tatanggalin mo lang to. Yan, tanggalin mo lang yung bolt dyan. And pwede ka nang maglagay ng kahit anong pipe. Hindi mo na kailangan magpa-cut delete. Kasi usually naka-welding, so kailangan mo pang ibaba yung headers, lalo sa mga CB650, CBR650. Buti dito, slip-on na siya. Ready mo na siyang palitan ng kahit gusto mong exhaust. Swing arm niya, kahawig Kahawig na kahawig ng CB650R. Yung wala rin siyang lagayan ng paddock spool. Kailangan mo bumili ng chain adjuster na may paddock spool. So sa tingin ko parang parehas. Not sure pero hawig siya. Tires and swing arm. Pero yung chassis niya steel, parang may sarili. Bago yung chassis nito. Sabi pang CBR 1000RR, pero ito yung mas older generation na CBR. The quality, the buttons, typical Honda. Maganda lahat. Ito cover na may Hornet CNC. Accessory din to. Siyempre naka-immobilizer tayo. TFT is the same. May lalabas na Hornet siya. And it's the same sa mga usual na Honda. So yan. Pero yung quality niya, paint quality, the finish, typical Honda. Ito accessory din to. Tank pad. Wala tayong masabi kundi maganda. Kung ako papipiliin, paparepaint ko to or ipaparap ko into red para mas gumanon siya, diba? Mas may angas Tsaka ito accessory din to, tong under cowl. So pakita ko sa inyo yung seat height kung gaano siya kababa lang. So ito yung tsura pag sinakyan to ng isang rider na hindi matangkad. Under 5'5" na rider. Nakakatupi yung aking toes. Manipis lang yung dito niya part. Nakakatupi siya. Hindi siya sobrang tiptoe. Similar sa CB650R and CBR650R yung kanyang seat height. Riding position, parehas din halos sa CB. Hindi ka sobrang upright. Medyo nakalin ka ng konti. The seat quality. Yan, medyo manipis yung foam. Pero maganda yung manipis ang foam. Kaya abot na abot natin siya
Yan, kaya abot na abot natin siya. Manipis lang kasi. Yan, tapos manipis dito. Yan. Tapos yung quality na foam, napakalambot. Parang gel type, kaparehas ng Rebel 1100 na malambot. So comfortable naman siya at masarap mag body positioning dito. Masarap to pang long ride, pang back roads. Actually, para sa akin mas gusto ko to kaysa sa CB650. Tsaka syempre CBR engine. Ang laki ng ang laki din ng radiator niya. Syempre 1000cc. Sabangan nyo pagka nakapag-review tayo ng full review, long ride or malalaki ride. Nakatabalance pa ako na napalingon ako eh. Big shoutout sa Honda Philippines. Maraming salamat at nasubukan natin ang malulupit na big bike nila, mga bagong labas. Nakaka-excite. Sa halagang 750, tinap niya na yung category ng mga 1,000 standard. Kagaya ng mga competition niya, the Z1000R. Medyo malapit na rin siya sa Z900 SE. Napakaraming features din nun. Tapos ang difference lang naman nila, di ba, 50cc. Kasi 950cc na yung Z900 SE. So sa dalawang competitor niya na model from Kawasaki, may laban, may palagtong si Hornet. Kasi yung looks niya, sa looks alone talaga pogi eh. Tapos may laban talaga. Kahit ako, napaisip ako sa kanya eh. So ikaw ay nasa market para sa isang malupit na naked bike. Kasi ang lamang ng mga 1000cc, hindi ka masyadong cambio. Kung maglo-long ride ka, hindi persado yung makina. Kumbaga hindi na siya screamer. Kumbaga gusto mo na mas relax na riding, makapag-relax ka sa kanya kasi sa low RPM niya, mas malakas ang torque ng 1000. Hindi ka na piga ng piga, hindi ka na cambio. But at the same time, kung gusto mo ng spirited riding, bibigyan ka pa rin niya. So, mas marami siyang makikater. Tsaka wala ka nang isipin kasi nasa 1000cc na eh. Nasa taas ka na lang diba? Yun nga lang, yung gas consumption, syempre, mas malakas ang 1000 pero dahil nga hindi ka piga ng piga sa kanya, kapag chill riding ka lang, hindi naman siya ganun kalakas sa gas. And knowing Honda, hindi siya ganun kalakas eh. Knowing Honda, matipid ang mga motor ng Honda. Kilala ang Honda sa pagiging matipid sa gas, kaya wala ka dapat alalahanin sa kanya eh. Lalo yung suspension niya, fully adjustable Showa front suspension. Malaking bagay nun, kaya maganda yung ride niya. Lalo pag matotono mo sa weight mo, very advisable pag bumili ka ng bagong motor na adjustable ang suspension, ipatono mo para siguradong matuwa ka kasi hindi naman tayo pare-parehas ng timbang. Yan. Pero syempre hindi pa ako makapag-verdict talaga na gaano siya kaganda kasi hindi pa natin test sa malayo. Pero right now, para sa akin based sa mga testing ko kanina at sa nakita ko sa kanya, maraming bibili nito. Magiging instant hit in the market. Sabaw natin. Mga katingin, salamat.